ka-warriors! So, hello po, kamusta po kayo? Ayan, gagawa po ako ng video ng kadugtong nung in-upload ko kahapon. Kasi, hindi po ako nakagawa ng video na iba doon kasi wala akong power bank at mahirap mag-charge doon. So, nag-charge lang ako sa 7-Eleven hanggang 25%, ganun. Hindi ko siya magagamit ng mahaba. Kaya, buti nga po nakapag-video pa ako kahit papano bago nalobat yung cellphone ko nung nasa NKTI kami, guys. So, kakwento ko po sa inyo, no? Nung pagkatapos namin, doon kami natulog kasi dumating kami doon sa NKTI sa Quezon City is Sabado. So, Sabado, pinapasok kami sa emergency room kasi nga nag-chill ako tapos nilalagnat ako. Pero nung pumunta ako doon, wala akong lagnat. So, kasi may dala akong referral na kailangang palitan yung IG ko kasi nagkaroon ng nana. So nagkaroon na siya ng infection ulit. Pangalawa ko na yon. So ito, pangatlong IG na po ito kasi yun nga, yung una, pangalawa is nagkaroon ng infection. So pangit talaga pag IG kasi mabilis mag-infect kasi open nga po siya. Tapos siguro maghapon ako doon sa loob kasi maaga kaming umalis galing dito, nagpahatid ng ambulance. Oo, kasi hirap akong mag-commute tapos may dala kaming wheelchair. Kasi kung hindi kami magdadala ng wheelchair, mahirap makakuha ng wheelchair doon kasi nauubos agad. So sabi ni mama, magdala na lang kami ng wheelchair at magpahatid ng ambulansa. Kasi hindi ko pa po kaya maglakad ng malayong-malayo. Alam niyo naman, yung sa mga nakapunta sa NKTI, di ba? Mahaba yung NKTI, may building A, B, tsaka C. May C ba? Basta-basta yun. So, wini-wheelchair ako ni mama para hindi ako mahirapan maglakad. So, may time na naglalakad ako pero hindi ko kaya ng galing AR to punta kami ng building A. So, kaya buti na lang sabi ni mama nag-decide kami na dalhin yung wheelchair kasi pagdating doon mahirap nga po ang wheelchair. So, yung ibang wheelchair sira-sira pa. So, ayun, pagdating ko sa emergency room, nilagyan lang ako syempre nagpila pa ako, nantay ko pa yung doktor na pupunta, di ba? Kasi gano'n naman yung ginagawa nila sa NKTI. So, nandun kami sa isang room, nilapitan ako ng doktor, oras na rin yun, tanghalian na. Nilagyan lang ako ng dalawang antibiotic na nakaswero, kaya kinabitan ako ng Heplock. So, doon nilagay para hindi na ako mag-chill. Pagkatapos, binigyan ako ng schedule kung kailan tatanggalin. So, kinagabihan, pagkatapos nung antibiotic nilagay, tinanggal naman agad yung IG ko. So, lumabas kami, natulog kami dun sa labas, dun sa may kulay puti na tent, sa may tapat lang din ng ER, dun sa gilid banda. Oo, dun kami ni mama natulog. Natulog kami dun ng 2 gabi at 1 araw kami dun kasi sabi ko, ang paglagay kasi sa akin ng IG is Monday. So, babalik pa kami ng Monday. So, yung pamasahe namin balikan, hindi lang sa nakakapagod yung biyahe, guys. Yung gastos din sa pamasahe. So, yung pamasahe na gagastusin namin, pagkain na lang namin. Tapos doon na lang kami nag-stay ni mama nung linggo. Tapos kinabukasan, maaga kami pumunta, guys. Nung pumunta kami doon sa building A, kasi doon sa operating room, sa lalagyan ng IG. Ang aga namin, sarado pa nga doon sa vascular sa IVAC. Oo, so sarado pa. Bumalik kami ni mama. Pagbalik namin, ayun, nasikaso na. Tapos, marami pa kasing pinakuha kay mama ng mga papel-papel. Tapos, yung PhilHealth, yung ganito. Ang lalayo nga. Ang layo ng mga agwat. Pupunta ka pa doon sa may OPD kasi doon nasikasuhin yung ganito, ganyan. Tapos, babalik ka na naman. Tapos, mag-aantay ka. Nakabitan ata ako ng IG, mga 4, mga 3, magpo-4, tapos lumabas ako ng operating room, magpo-5, na sabi ko kay mama, maaga-aga pa, pwede makakauwi pa tayo, kasi sabi ni mama, kung gabihin kang makalabas, bukas na tayo uwi, dito na lang tayo ulit matulog. Paglabas ko, sabi ko, mama, may liwanag pa, makakauwi pa tayo, kasi guys, feeling ko lagkit na ako, salumo yung alikabok dun sa pinagtulugan namin ni mama, kasi guys, sa ako natulog, paggabi, sa semento, naglalatag lang ako ng karton kasi masakit yung likod ko dun sa upuan. So, si mama dun sa upuan, ako sa baba sa may semento. So, yun, tiis-tiis lang. Tapos, ayun, nakatapos kami. Ayan, kita nyo medyo magapa siya. Tapos, yan. Masakit siya kasi may tahiyan sa kabilang gilid. Sa mga nagkaroon ng IG, naka-experience ng IG. Tapos, babalik kami doon, mga ka-warriors, babalik ako, pero sa 7, ilalabas ay kukunin yung result ng ko doon, ng
result ng test ng dito sa IG kung na-infect ba talaga o hindi. Oo, parang ano yon, ang mahal lang ganun guys ng test na yon. So sa 7 daw la kukunin daw yung ano doon, babalik doon. So baka kapatid ko na lang ang kukuha doon, tapos magpapa-check up ako sa Nepro, kailangan dala ko yung ano result nung pina-test na yon para masabi kung anong lumabas dun sa result. Tapos babalik ako sa 22 para sa ano naman sa vascular ulit, kasi yung braso ko nga po ito, yan. Ipapa-check ko kung pwede pa siyang gamitin o hindi na. Kasi kung hindi na, magpapakabit ako ng bago. Tapos, totally patanggal ko na siya. Kasi hindi pa to natanggal, guys. Inoperahan lang yan. Pero lumalaki kasi yung ito niya. So, papacheck ko to kung bakit. Tapos, masakit siya. So, ipapacheck ko siya. So, hindi ko alam kung kailan siya magagawa kasi syempre outpatient ako. Pag outpatient kasi guys, hindi siya totally malilibre. Pag naka-confine ka kasi doon talagang wala kang babayaran. Pag outpatient ka, may babayaran ka pero hindi naman ganun kalaki sa NCTI. Yun nga lang talagang kailangan matyaga kang pumila, matyaga ka doon kung gusto mong wala kang bayaran. Kung gusto mong nagmamadali ka, magpa-private ka. Kasi wala kaming pera guys. Gustuhin man namin wala kaming kaya kahit na nakakapagod, grabe yung katawan ko, sobrang parang pag-uwi ko parang ay ang sarap ng higa na parang ay thank you Lord, nakahiga ako ng matuwid, ng maayos kasi doon hindi ako makahiga ng tuwid kasi syempre ang payat ko tapos semento karton yung hinihigaan ko. So masakit siya sa buto, masakit siya sa pag tagilid lang yung kaya kong gawin na higa kasi pag nakatihaya ako. Sakit sa yung buto ko dito sa may puwet guys. Wala na talagang laman. Kaya ayan, so sa hirap ng pinagdadaanan, kailangan lang talaga nating kumapit at huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko na hanggang buhay tayo, hanggang binibigyan tayo ni Lord ng pag-asa na mabuhay. I-enjoy lang po natin. Alam natin na mabigat yung ganitong sakit kasi wala sa ngayon, wala pa talaga siyang gamot. So, yung paraan lang talaga is para matigil ka sa pagdadialysis transplant. Pag wala ka namang pera, hindi ka makapag-transplant, diba guys? So, pero gusto ko guys mag-transplant. Sa totoo lang, gusto ko para, alam mo yun, makapagpahinga ako sa, maya-maya ka na sa ospital, pabalik-balik ng dialysis, tapos, laging pag inaatake ka, titira ka ng ospital, yung ganun. So, syempre, pag na transplant ka na at naging successful at okay yung operation, parang normal na rin ulit ang buhay mo. Pero, hindi ka na pwedeng katulad ng dati, talaga na normal 100%. Siguro mga 50%, at least may enjoy natin yung buhay natin. Bumalik man siya kahit hindi siya full 100%, diba? At yung gastos, diba? Grabe, sobra. Simot na kami, guys. Kaya, ayan, gumagawa ako ng mga video kahit na hirap na ako, guys. At ang nakakalungkot dito, bumaba yung nabawasan yung watch hour ko. Alam mo yun? Tuwang-tuwa na sana ako kasi konting kembot na lang, mamamonetize na ako. Tapos pagtingin ko, biglang nagbawas yung viewers ko. Hindi ko alam bakit, guys. Yung hinayang ako, pero sabi ko, hindi, tutuloy ko pa rin to kasi alam ko, balang araw, malaking maitutulong nito sa akin. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa mga nag-aabang ng video about sa akin, sa sakit ko. Laban lang po tayo sa may mga pinagdadaanan dyan. Pray lang po tayo kay Lord. Kasi, hindi tayo bibigyan ni Lord ng problema, ng suliranin na alam naman ni Lord na kakayanin natin to. Kaya binigay niya sa atin to kasi alam niya kaya natin to, kaya natin paglabanan. Sa tulong din ng gabay niya, sa tulong ng pag-ano sa atin kasi kung di rin naman dahil sa kanya wala tayo dito. So ako kay Lord ko na lang talaga pinapaubaya lahat. So pray lang tayo ng pray, wag tayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo mga ka-warriors. So andito lang, ito lang po. So mag-iisip pa ako ng ibang gagawin ko. So suggest kayo guys kung anong gusto niyong content kasi minsan nahihirapan talaga ako mag-isip ng content. Hindi ko alam kung anong content ko minsan. Kaya minsan nagbi-video na lang ako ng kung ano-ano. Yan, magtanong po kayo ng gusto niyong itanong tapos gagawan ko na lang po ng content. O may gusto kayong ipagawa sa akin na gusto niyong gawin ko, pero yung kaya ko lang guys kasi hindi na ako tulad ng dati. So, mahina na po tayo ngayon. Ayan, so hindi na nga rin po ako nakakagawa mga simpleng gawain ng bahay. Hindi ko na rin nagagawa kasi ang bilis ko nga pong mapagod. Kaya ayan, ikinuwento ko na lang sa inyo dahil wala akong video nung nag-stay kami doon dahil nalobot. So, hanggang dito lang po. Bye-bye po. Thank you so much and God bless you all mga kawarriors.